Hi, welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video ito aking ituturo sa inyo, factoring a sum or difference of two cubes. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ito ang ating ngayon illustration, yung x cubes plus y cubes. Una, ang ating gagawin, ang ating first step, gawa tayo ng close parenthesis. Okay? Ngayon, ating i-factor out itong x cubes saka itong y cubes. Okay. Itong factor ng x cubes, that is x, so ilagay natin siya sa close parenthesis. Compare natin ang plus sign. Then ang factor ng y cubes, that is y. Okay? So nasa loob na sila ng close parenthesis. Ito na ang binomial. Then times trinomial. Okay? So ang trinomial, ang una first term ay ating siyang square. So itong dalawa na to na nandito sa unang close parenthesis na binomial, dito tayo mag-focus. So ang first term ating siyang i-square. Sa trinomial po ito ha. So close parenthesis, ito yung x squared. Then ang dalawa natin, multiply lang natin yung x times y, that is xy. Okay? Positive xy times negative, that is negative xy. Okay? Then yung last term, itong second term ng y, ating siyang square. So, y raised to second power. So, ito ang factor form. Okay, example. Number 1. Example, let's have x cubes plus 8. Ang 8, ito ay perfect cube. So, ano ang cube roots ng 8? Ito ay 2. Okay? 2 times 2, that is 4 times 2, that is 8. Okay, so ang una, ganun din ang gagawin natin. Gawa tayo ng close parenthesis. Ito yung pang binomial. So, yung factor out ng x cubes, that is x. Ang cube root naman ng 8, ito ay 2. So, ilagay lang natin sila sa close parenthesis. X plus 2, ito ang binomial natin. Times the trinomial. Okay? So, itong first term, yung x, ating siyang squared. Then, i-multiply natin itong x times positive 2, that is positive 2x, times negative, that is negative 2x. Then, ang second term na ito, ang 2 ay ating siyang square. So, 2 times 2, that is 4. So, positive 4. So, ito ang kanyang factor form. Next, last example number 2. Yung x cubes, y cubes plus 125. Okay, again, ang 125 ito ay perfect cubes. Okay? So, i-factor out natin itong x cubes, y cubes. So, gawa tayo ng close parenthesis sa pang binomial. Okay, ang factor ng x cubes, that is x. Ang factor ng y cubes, that is y. Then, ang factor ng ang cube roots ng 125, ito ay 5 kasi 5 times 5, that is 25 times 5, that is 125. So, ilagay natin dito 5 times trinomial. Ang first term gagawin natin is squared. So, x squared saka y x squared. Then, ang dalawang ito ating multiply itong first saka second term dito sa binomial na ito. X times positive 5, that is positive 5xy times negative, that is negative 5xy. Then, ang last na term, ang second term na ito, ay ating siyang square. So, 5 times 5, that is 25. So, ito ang factor form ng sum of two cubes. Okay, next, punta naman tayo sa difference of two cubes. Okay. Okay, example, yung x cubes minus y cubes. Okay, so ganun din ang gagawin natin. Gawa tayo ng close parenthesis pang binomial. So, ang factor out ng x cubed, that is x. Then, kopyahin itong minus sign. Minus yung cube root ng y, that is y. Okay, so close parenthesis sila. Then, times the trinomial. So, gawa tayo ng malaking close parenthesis for trinomial. Okay, ang first term ay ating siyang squared. Itong nasa binomial tayo mag-focus. So, x squared. Okay? Then, ang dalawang ito ating multiply. Itong x times negative y, that is negative xy times negative, that is positive xy.
Ang second term ating siyang square itong y, that is y squared. Ito ang factor form. Another example, let's have a raised cubes minus 343. Okay, ang 343 ito ay perfect cubes. Okay, so gagawin natin, gawa tayo ng maliit na close parenthesis pang binomial. Factor out natin itong a cubes. So ang a cubes, that is a. Then yung 343, ang kanyang cube root dito ay 7. So 7 times 7, 49 times 7, that is 343. So compare lang natin itong minus. So negative 7. Then gawa tayo ng malaking close parenthesis itong pang trinomial. Okay? So yung first term, mag-focus tayo sa binomial na ito na a minus 7. So yung a sa trinomial, gawin natin itong square. So a raised to second power, a squared. Then itong dalawa, multiply natin yung a times negative 7, that is negative 7a times negative, that is positive 7a. Ang last term or second term na ito, ang 7, ay ating siyang square. So negative 7 times negative 7, that is positive 49. So ito ang kanyang factor form. Okay, next, last number 2. Next, last example, itong x cubes minus 64. Okay, ang 64 ito ay perfect cubes. Okay, 4 times 4, that is 16, times 4, that is 64. Okay, so gawin din natin gaya ng ating ginawa kanina. So close parenthesis, pambinomial. So factor out natin itong x cubes, that is x. Then kopyahin natin yung minus sign. Then ang cube root ng 64, that is 4. So isulat natin. So x minus 4 times, gawa tayo ng malaking close parenthesis pang trinomial. So dito dalawang ito, itong dalawa ito, mag-focus tayo dito. Yung x minus 4. So ang first term dito ay gawin natin squared. Sa trinomial po ito ha. X squared. Then multiply natin itong x times negative 4, that is negative 4x, times negative, that is positive 4x. Then yung last na term or second term ay ating square. So 4, negative 4 times negative 4, that is positive 16. So ito ang kanyang factor form. Kaya ngayon, kung mayroon kang natutunan, pakipindot naman ang like, at kung ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video ni upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.